gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng netizens kasi ngayon pinapanood nyo to, 70,000 subscribers na ako po. Yo, 70,000 na tayo. 70. Oo. Magbibigay tayo ng 7 na ipo-ball race libre. Oo, talaga ba? Totoo ba yan? Yo, what up? Good day netizens, this is Ned Adriano. Kung bago ka lang sa channel ko, don't forget to subscribe. Also hit that notification bell para lagi ka notified once may bago tayong upload. For today's vlog, may papakita lang ako sa inyo. Naranasan nyo na ba yung kapag nakadiretso ka ng andare, parang nagwiwiggle yung inyong manibela? O kaya naman, kapag nagko-cornering or banking ka, tapos lumiliko kang ganyan, yung manibela mo parang may kabig na pilit kang ginigit na o lumalaban. Kung liliko ka pa kanan, kinakaliwa ka. Kung liliko namang ikaw pa kaliwa, parang kinakanan ka. So, hindi ka na makapag-banking. Usually, ito yung mga problema na take for granted na natin. Minsan nakakasanayan na natin. Nakala natin. Minsan kasi nai-immune tayo eh. Parang nagiging numb tayo dun sa pakiramdam na yon. Pero kapag ka ikaw, kagaya ko, nung nagpadala sa akin yung Honda Philippines ng Supra GTR 150, ginamit ko siya for 2 weeks. Tapos itong motor ko, hindi ko to ginamit. Nung bumalik ako sa motor ko, doon ko siya pansin na pansin. Tsaka kapag ka may nanghihiram na kaibigan ko, napapansin nga nila, sabi parang may kabig yung motor mo. You know, parang pag kusang naliko eh, parang may sariling mundo eh. Yung iba kasi ang cause nun is malambot lang ang gulong. Pero minsan, kagaya ngayon, kakapalit ko lang ng gulong, ganun pa din siya. Tapos, nung pumunta ako sa Window Shop MC, doon ko na tuklasan na meron pa lang tinatawag na ball race, no? Hindi pa ako masyado familiar doon by that time. And yun nga, yung parang may mga kabig kung tawagin na motor, naaayos nila. So meaning to say, babalik to sa dati niya na format kung saan nung stock pa lang to, ang sarap bumangking talaga. Yung kasi nagustuhan ko sa motor na to, Mio Soul i125. Sobrang sarap niyang bumangking. Eh nawala yun, kaya parang nawawalan ako ng excitement sa motor na to. Ngayon, ayun yung ibabalik natin sa vlog na to. Papakita ko sa inyo kung paano ayusin yung ball race. Okay, sa mga magtatanong kung saan itong Window Shop MC, kung galing ka ng Alabang, ito yung West Service Road, papasok ng Bikutan. Tapos may makikita kang Robinson Supermarket, tapos tabi sila ng BPI Astra. Along the highway lang sila. So service road lang talaga. Ayan, tapos dito na tayo sa Window Shop MC by Boss Halbert. So yun, netizens, dito na tayo ngayon sa Window Shop MC. Ayan, dito lang yan, katabi ng BPI. So kasama natin ngayon si Boss Halbert. Alamin natin, ano ba yung usually nagiging cause kung bakit nagkakaroon ng tama yung ball race? Ano ba yung parang usually cause na? So isa yung pinaka-cause niya yung yung mga walang pakialam sa lubak. Okay. Kaya meron mga time na wala tayong pakialam sa lubak. So hindi natin alam yung mga bearing doon, yung mga ikutan ng bearing dun sa yung pinaka-housing ng bearing dun sa ball race, nasisira yun mismo, umaalog, ganun siya. Kung isa kayo sa mga walang pakialam sa lubak, matik yun. Okay. Tapos dito sa ako kasi dati akala ko sa gulong lang yan, sa ganyan, sa bearing pag malambot yung gulong mo, pero ako okay naman yung gulong ko, tapos nakaramdam pa rin ako, parang pilit kanyang pagkakaliwa ka, pilit kang kinakanan o kaya pilit kang ginigit na. Ang hirap ng bumangking kapag kaganon. So ngayon, yun yung i-check natin ngayon dito sa motor ko. Tapos isasama natin yung repap. Kasi yung ball race, yung pakiramdam niyan, una pag kumreno kami tutulog, yun isa na yun sa nagsisimula. Pangalawa, pag lumiko ka ng paliko, yung kumakabig ng pusa yung lumalaban. Oo, yun nga. Tapos yung pangatlo yung nagwiwigil. Ay, yung pangatlo na yung nagwiwigil. Pero ang ginagawa namin, hindi namin basta-basta tinitira. Okay. Che-check muna namin talaga lang. Okay. Bago namin tirahin, kasi ayoko din kasi gumawa ng hindi namin sinecheck. Para confidence kami na yun ang problema, yun ang gagawin. So, usually kasi dito, konting kapapa lang nila dun sa manibela na tatansya na nila kung may tama yung ball race o wala. Tapos yung sa akin, halatang halata na may tama. So, ayun yung ating tututukan ngayon. Papakita ko sa inyo kung ano yung gagawin
And syempre, may mga nako-curious dyan, Boss Helbert, kung magkano yung ganyung package or may package pa doon or discount, ganyan. So doon sa mga yung package namin sa ball race, 700. Okay. Kasi ang gamit namin na brand, quality din naman. Okay. Pero hindi ko na sasabihin yung brand. Okay. Ang gamit namin quality naman, pang matagalan yun. Pero sabi nga nila, walang matibay sa balusubas. Totoo naman yun. So basta pag nakita kayo ng lubak na sobrang lalim, iwas-iwas na lang kayo. Tapos, ano yun? Repack and ball race na ba yun? Yung repack, ang set namin sa repack, 350. Okay, 350. Ang ball race at saka repack, 1K lang. Okay, 1K yung yung pinaka-set, Yung package namin. pinaka-package na yun. So, ayun, by the way, bago natin umpisahan yung pagtira doon sa ball race na motor ko, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng netizens kasi ngayon pinapanood nyo doon, 70,000 subscribers Yun. na ako po. Yung 70,000 na tayo. Yan lang, 70. Oo. Magbibigay tayo ng 7 na ipo-ball race libre. Oh, talaga ba? Totoo ba yan? So, seryoso yan? Seryoso yan. Sige, so paano gagawin natin mechanics? Baka naman, makasubscribe na sa amin. Basta kailangan nakasubscribe both sa Windows Shop MC Facebook page and also sa YouTube channel ni Windows Shop MC. Hashtag na lang sila na Ned Adriano Okay. X Windows Shop. Okay, hashtag Net Adriano X Windows Shop and hashtag Tiwala lang. So, ayun, magpo-post ako ng isang picture namin na tinitira yung ball race. Tapos, doon natin paparapol yung mga mananalo. So, pitong mananalo. Grabe, Boss Albert, Siyempre, 70 na eh. 70 na tayo. So, alam ko, malayo pa pagkasama natin dito sa Windows Shop MC. So, yun guys. Mostly kasi ang aking subscribers, mga naka-scooter. So, yun, pagka kailangan nyo talaga, yun, meron akong yung videographer ko ngayon. Bibidyoan ko rin. Nakabukod yan na vlog. Papakita namin sa inyo iba pang pwedeng gawin sa scooter para malagaan nyo yung performance ng scooter nyo. So, without further ado, check na natin yung paggawa ng ball race. Maraming salamat kay Boss Albert ulit. Yun, hanapin nyo lang siya and also ipa-flash ko dyan yung number kung gusto nyo paggawa pa schedule. Yun. Tapos meron din silang mini driving license package at saka full maintenance. Basta yung natin, yung lahat ng mga nakakapanood ng video na to, bibigyan natin ng 10% off. Okay. Tsaka, Basta 10% off. tsaka yung pa isa pala, papalala ko lang, always be active sa channel natin and also sa page, pati sa Windows Shop. Kasi yung mga top fan, minsan namimili kami doon para, halimbawa, pagpalagay natin dalawa sa top fan na active, tapos yung 5 yung iraraffle para fair. Kasi yung iba, active sa ating channel pero hindi nabubunot sa raffle. Maganda yung active, mabigyan ng chance. So dalawa doon, pipiliin natin yung mga active na top fan both sa Windows Shop tsaka sa aking page or channel. Tapos yung 5, yun yung paparaffle natin. So yan, para malinaw. So tara, banatan na natin yung ball race. Alright, so yun netizens, umpisa na natin ngayon yung ball race na gagawin. Syempre kasama pa rin natin si Sir Christian ngayon, siya yung nasa na mag-ayos neto. So tatanong muna natin kung paano ba nalalaman kung may tama na yung ball race. Hindi kasi sir, ang tama ng ball race is yung ganito. Naglalaking siya, tapos yung may mga kumakabig. Kung wala naman dun kasi yung mga mga sintomas, ang pinakamadaling detection yan is kung kapag nag-brake ka sa harapan is may tumutunog na lagotok. Okay. Pag may gumagano, ibig sabihin nun, sira na rin ang ball race yun. Okay. Mostly kasi yung iba, hindi ganito yung sira yung lacking na to. Mostly ang sira yung talaga yung lagotok. So akala nila tumatama siya. Okay. Pero sira na rin ang ball race nun. Okay. Kasi minsan kapag nalulubak tayo, hindi natin alam na hindi na kinakaya ni shock yung puwersa ng pataas. So si ball race na ang sumasalo. Okay. Kaya nasisira siya. Tapos usually talaga sa lubak talaga siya Mostly pinaka-boss. talaga lubak talaga sa nakukuha yun. Hindi yun sa pagligo-ligo na Okay. ganyan. Higpit, wala. Okay. Mostly talaga sa lubak siya nakukuha. So yun, check natin kung ano yung itsura nito nasa loob. So papaklasin niya muna. Papakita ko ulit sa inyo yung proseso mamaya. Siguro pa-fast forward na lang natin. Check natin kung ano yung magiging itsura nitong ball race natin. Usually akala nila kasi pag nasira na to,
yun na yung pinakasira ng ball race nila. Pero meron talaga instances na hindi nasisira to pero naglalaking na siya. Okay. Alam nila pag nasira na to, hindi nasira. Kasi minsan dito nagkakaroon ng kanto o kaya sa isang lock. Nagkakaroon siya ng kanto kaya nagkakaroon ng locking. Okay. Paano malalaman pag sira na yun? Yun nga sir, yung kanina, yung naglalak na siya. Okay. Or yun nga, kumakabig. So sa itsura, di mo siya masyado ma-identify. Basta sa pakiramdam, mararamdaman mo siya. Okay. Mapapansin niyo sir, wala siyang kanto. Okay. Ayan, yung buo siya. Ayan. Yan pala yung ball race na tinatawag. Ang ginagamit kasi namin dito sir, brandless. So, ayaw ipasabi ni Boss Bird kung anong brand to. Okay. So, sigurado naman kami na mas matibay ito kaysa dun sa ano. Sa iba? Okay. Gets. Basta quality siya. Kahit di na natin sabihin yung brand. Tapos, pa-close up nga sa gintong luma na paglumaan. Ayan, compare mo siya. Itong isa, tas pag nakumbaga no? Yung isa, bago-bago pa walang kanto. Ito, pupug, sarado na. Hindi naman dito sir nagkakakanto. Mismo sa bahay mismo. Sa bahay mismo? Okay. Kaya nagkakaroon siya ng mga locking. Okay. So yun yung ano yung bahay yun, yung kasama ito niya? yung bahay sir. Ayan, okay. Dito siya nagkakaroon ng mga kanto yan. Okay. Kasi, ayan, kumbaga yan, pag nalubak kasi yan, nape-press niya ito. So, yung mga kanto doon, yun na yun. Talagang ano yan no? Wala sa auto yan, sa talagang user, sa driver talaga. Kapag kasagasa, lubak, no? Okay. Sama natin. So usually ang tama nandun sa ilalim, wala dito sa ibabaw. Wala sa ibabaw. Dito siya guys. Pero yun nandito, bahay lang din yun. Bahay lang yan. Parehas lang din niya sir. Pero Okay. usually tinatamaan agad yun sa baba. Okay. Kasi nung mas pag napalitan to, pwede na ulit ako mag-banking kasi di na mapipigilan yung manibela ko. Ito kasi talaga parang pinipigilan pag liligo ako, ang kinakalabasan overshoot, gawa ng hirap na nga niya iligo, parang binabalikan niya sa sentro sa gitna. Normal lang naman yon, pero yung sa kanya is may tama na yung ball race. Kaya yung sa akin talagang nalalaban na kapag nililigo-ligo ko. So yun yung isa sa gusto ko talagang magawa para ma-enjoy ulit natin yung riding experience. Kasi kapag alam mo yon, yung ang hirap ng iligo-ligo ng manibela mo, minsan nai-immune ka na lang pero hindi mo na magawa yung mga cornering and banking na nararapat. Minsan magkokos pa na aksidente kasi lagi ka overshoot. Kasi ganyan. Pagtanggal lang yan sir, para matanggal natin. Pupwersahin mo kasi yan Kaya pag natanggal siya, sira na talaga siya. Okay. Did it to myself, I have no explanation. Twisted games and tricks, all tangled up and wasted. Double down in the bus, sucked in the faking patience. All the dreams awake, still love to be so hated. I did it to myself. So yun guys, sunod naman natin is repack. Dito naman yung sa shock. So ano nang gagawin natin dun sa anong ginagawa? Ito sir, re-repakin natin yung shock nyo kasi medyo malambot na yung play niya. Okay. Para sa amin kasi yung play niya, at maaari, parang ang play ng parang stock. Okay, yung parang bago. Kasi kung hindi mo rin siya ayusin, mabilis din masisira yung ball race mo. Okay. Katulad niyan, sobrang lambot niyan Usually kasi, ito yung play niya. Okay. Masyadong malapit na dito sa butterfly. Sa amin kasi, ang gusto namin play is hanggang dito lang, or 3 fingers. Okay. Yan. From the bottom. So, dapat hanggang dito lang ang play niya. Okay. So, ibig sabihin nito, para sa amin nag-worn out na yung niya, yung langis niya sa loob. So, Okay. papalitan natin siya ng bago.
para gumanda yung play. Then, kasi yung sa mga delivery rider, sir, Okay. iba yung ginagawa namin eh. Ano? Nilalagyan namin siya ng, kumbaga parang minamagic na namin. Okay. Kasi usually sa mga delivery riders, naglalagay sila ng mabibigat sa harapan. Okay. So, yun yung pinag-group namin para mas okay yung laro ng shock sa kanila. Mas kaya nung Oo. mabigat Kaya kahit, mabigat na load. kunyari, palagay na natin nasa 100 kilos yung rider. Then magsasakay siya dito ng 50. Okay. Di 150 na yung katumbas sila Oo. dalawa. So, na-burn out yung Yung shock. shocks. Okay. Nai-stress. So, nasisira agad yung burn out agad yung langis. Okay, okay. So, yun yung ginagawa namin. Nilalagyan namin siya ng konting magic Okay. para sa kanila. Pero yung sa usually na daily driven naman, nire-repack lang talaga namin. Okay. I did it to myself. I did it to myself. I did it to myself. Okay. Sabihin niya, worn out na yan. Burnout na. Grabe. 2 years. So, bali ito netizens yung ating oil. Ayan siya. Sobrang dumi na, parang sabaw ng dinuguan. So, meaning to say, worn out na or gamit na yung oil dun sa ating shocks. So, ngayon, ire-refresh natin yon, ire-repack kung tawagin nga nila dito. And hopefully, pag din-drive natin mamaya, bibigyan ko kayo ng feedback kung good as new na siya. So, tara, linisin muna natin. Boat it up and lose the key. I've got no motivation, got no will to breathe, growing more and more complacent. Train wreck at my feet, this monster I've created, running out of steam, but I can't fight the craving. So on and on, I train alone. The pain it slips away. I did it to myself. I did it to myself. Okay, so ayun, nakita nyo naman na na-repack na siya and nalinis na, napalitan na yung oil sa loob. So next natin gagawin is ikakabit na lang yung shocks pabalik dun sa motor. And then of course, ite-test drive natin kung meron bang difference from dun sa pinalitan, and at the same time kung bumalik ba yung dating performance ng motor. And yun nga, since napalitan na rin yung ball race, so check natin yun lahat and papalitan ko kayo kung ano yung performance. Excited na rin ako. So yun, bago natin testing yung ball race na yun, syempre, konting change oil na din para ma-make sure natin na ma-maximize yung performance ng motor ko mamaya pag tinest drive ko din pauwi. So, tatanong lang ako kay boss kasi madami din nagtatanong sa akin. Maganda na sa mga expert natin itanong kung ano to yung parang recommended sa scooter na oil. Eh kayo boss, ano kayo tatanungin? Ano ba Ako yung kasi, ako proven and tested ko na Delo. Delo Gold? Oo. Delo Gold. Delo Gold, yung pan-diesel. Okay, pandisel. Marami nagtatanong pang kotse yun, bakit ginagamit namin. Para sa akin kasi, pag ginamit mo yun, kahit 3 to 5,000, Okay. hindi siya ganun kadumi. Okay. At So, saka kahit- proven and tested na yun sa lahat ng mga kapagado. Okay, kahit sa mga scooter, okay talaga siya. Hindi lang siya pwede sa underboard. Okay, sa scooter. Subukan modelo tapos tingnan natin yung mileage. After nun, change oil 3,000, malinis pa rin. O yun sure na sure si Boss Helbert doon. So ako, check ko kung ano yung performance niya. Ayan, ipapakita ko rin sa inyo kung ano yung ipapalit natin. Delo Gold daw. So, check natin mamaya, papakita ko sa inyo yung quick change oil dito sa scooter natin.
nakita nyo naman, dinest drive pa ni Sir Christian yung aking Mio Solay 125 para ma-make sure natin na talagang full performance or naibalik yung dating play nung shocks natin dahil nga sa pag-repack. At the same time, yung ball race naman dun sa manibela, kung okay na rin yung kanyang maneuverability, no? So, ayan, tanongin natin siya. Basta, okay na? Back to ano na, stock. Pero Okay. medyo maninibago ka sa kagat nung shock kasi parang isipin mo maliit lang yung play eh. Okay. Pero okay yung play niya. Okay naman. Yun, so talagang tinetesting nila kung yung gawa nila is okay para ma-make sure natin yung customer satisfaction. Dito lang yan sa Windows Shop MC. So kung gusto nyo ipa-check yung ball race ninyo and repack ng shocks, so papunta, ano na kayo dito, i-visit lang kayo West Service Road sa may BPI, tas ang dating daan eh. Change oil naman tayo. So ayun guys, bali ang gagawin na lang natin na huli is change oil na lang. Yung sinabi ko nga sa inyo, ito yung recommended ni Boss Helbert Delo Gold, and yung itatry natin. At the same time, yung gear oil naman is ito, JBT. So ayan yung mga itatesting natin ngayon. So ang next na makikita nyo na dito sa aking Mio Solay 125, testing na natin yung overall performance. Napalitan na siya ng ball race, napalitan na rin dito sa air filter, napalitan na rin ng bola 10-12, tapos na throttle body cleaning, and nagawa na yung speedometer, tapos na-repack yung aking suspension. So titest ko na lahat kung anong mangyayari, and update ko kayo. So next nyo na makikita is test drive na. Let's go. Sana. Okay. Ito yung ano lang is, ito yung nakuha lang is sa akin. Actually yung sa akin, alaga to sa change oil. So hindi pa siya nagkakain ng langis. Usually kasi sa mga Mio Soul i125 na FI, ang isa sa problema is nagkakain siya ng langis or nagbabawas ng langis. Meaning to say, kung halimbawang halos mapuno yung tabo na yan, yung iba na chances, kagaya kanina merong customer dito, halos konti na lang, halos 1/4 na lang nung tabo yung langis na nakukuha. So ang tips ko talaga sa mga naka-Mio, every 1,000 hanggang 1,500 lang sagad nyo bago kayo magpa-change oil para ma-make sure nyo na hindi nyo ma-experience yung pagkain ng langis or mabawasan yung langis dito. So yun ang ilalagay natin is Del Gold. So yun, netizens, tapos na tayo. Ginabi ako kasi dalawa yung vlog na shoot ko for today. So gusto ko lang din kasi pakaramdaman yung first impression ko sa ball race. Ayun, sobrang naging ano siya, malambot. Malambot na yung aking manibela. So ayan, oh, lambot nga siya. Ayan, nanibago ako. Sobrang lambot. Yun nga, sabi kasi winarningan na rin ako ni Christian na maninibago nga ako sa handling nito dahil nga lalambot siya ulit kasi kumbaga nasanay na ako dun sa dating bitaw nung aking manibela. So kaya ngayon parang maninibago nga daw ako sa pinalit nila kasi pag nagpa-ball race ka, since yung katawan mo is sanay na sa bigay nung dating manibela, maaring manibago ka sa ball race service nila kasi lalambot siya bigla eh. Eto lumambot nga, sobrang lambot, kapanibago. Ito yung kinabit sa akin mini driving light, by the way. Ninibago ko tomorrow. So ayan na nga guys, this is day 2 na nagagamit ko yung motor after ng ball race service sa akin dito.
Which is, nung una, kung mapapansin nyo kagabi, pag uwi ko galing dun sa window shop, which is, winarningan naman ako ni Boss Christian, na kanilang mekaniko doon, na magkakaroon nga ako ng konting paninibago. Thank you. Konting paninibago sa aking manibela. Yung parang feeling mo sobrang gaan niya na para nagwiwigil, pero hindi naman. Kasi siguro nasanay na yung katawan natin. Meron kasi mga instances na may mga customer doon na bumabalik para naninibago nga daw doon sa bagong handling ng motor. Kasi di ba nasanay yung katawan nila na ganun nga, may tama na yung kanilang manibela, sabay biglang lalambot ulit na parang bago. So sa umpisa akala nila is parang may mali, pero di nila alam sila lang yung naninibago, which is nangyari din sa akin. Buti na lang talaga kinuhanan ko kagabi yung aking pakiramdam or first impression, dahil kung hindi ako makaka-relate dun sa mga yon. Pero kagabi din yung feeling ko, wala, bakit ganito, sobrang lambot naman. Yung pala ako lang yung naninibago, hindi naman pala parang mali yung may mali sa motor. Tama actually, which is maganda yung gawa nila sa ball race. Kaya ko na ulit bumengking-bengking, kaya nagpapasalamat din ako na nagawa na yung ball race na yun. Kasi para bumalik yung dati kong sigla sa motor, dito sa motor na to, ginahan ulit ako sa kanya. The reason kung bakit din ako naghahanap ng bagong motor na sana is ayun nga, parang ang dami ng nagbago or changes sa motor ko. And dahil dito sa mga sponsors natin, magiging posible lang din kundi dahil sa suporta ninyo mga netizens ko, na-refresh yung makina ko and all that stuff na kailangan gawin sa motor ko. Kaya naman bumalik yung dating sigla, 'di ba? Para nakaka-develop kasi yun ng relationship sa motor yung meron kang pinapalitan o kaya naman ay binabago sa yung motor, parang konting modification, at the same time proper maintenance para mapanatili mo yung dati niyang sigla or ma-maximize mo yung full potential niya. Okay, so ito, medyo check natin yung acceleration. Para sa akin kasi mas naging confident na ako sa motor ko bukod sa bago gulong. Confident na rin ako sa acceleration niya. Kita nyo naman, oh, sobrang bilis na. Oh, mapalo na ako ng mga ganyan. Malagpas na ako ng 80 na walang kahirap-hirap. Medyo short stretch nga yun dito kaya nahihirapan ako. Kaya nahihirapan ako mag 100. Pero lumalagpas na ako ng 80 nang mabilis ko na siya makuha, kumbaga. Kasi noon hirap na ako sa 80 Tapos bago ko siya makuha, ang tagal. At the same time, stuck na siya sa 80, hindi na pumapalo pataas yung speedometer ko. So ngayon, na na-refresh yung makina ko, CVT check, all that stuff, tapos napalitan yung mga dapat palitan, mas madali ko na nakukuha yung lagpas ng 80. And confident ako na kapag mas mahaba pa tong kalsada, kaya-kaya kong mag 100. Dahil din medyo pinatabahan ko yung gulong ko, mas stable na rin ako, so hindi na ako natatakot magmadali. No, tapos yun nga, yung brake pads ko is bago pa, pero gusto kong palitan tong brake pads na to kasi sa totoo lang hindi maganda tong brake pads na nabili ko. Ayan, nakita nyo yung horn ko, bago na rin siya. Tapos may mini driving light na rin ako, which is may separate vlog ako about mini driving light, kung saan makikita ninyo yung pinakabit ko. Perfect siya pagka yung malabo na yung mata mo, ganyan. Perfect siya, talagang ang laking tulong. So that is it for today's vlog, guys. Actually dapat ball race lang yung i-update ko sa inyo. Kaya lang, di ba nangako ako nung nakaraang vlog na i-update ko rin kayo sa performance ng aking CVT check, palit bola, palit air filter, all that stuff na pinalitan galing sa window shop MC. Gusto ko rin talaga kayong i-update. Kaya in-update ko na lang din kayo na ayun nga, confident na ako sa motor ko. Sobrang bilis na niya para sa akin. I mean sa 125cc okay na siya, yung na-maximize niya yung full potential na itong motor na to, na wala akong pinapalitan na pang racing na item. It's just all stock as much as possible. Yun nga lang, palibad dun sa bola, combination lang na may pinalitan, pero hindi pa to racing setup. Kumbaga sa akin, sa personality ko as a motovlogger, masasabi ko na ito is perfect na for city driving, at the same time kung mahilig ka mag long rides. I highly recommend din, guys, na para makapag-banking kayo ulit ng gusto, papalitan nyo na yung ball race ninyo or magpa-ball race service na kayo, lalo na kapag nararamdaman ninyo may tama na. And kung bibisita kayo sa window shop MC, malalaman din nila yan kung may tama na, at sila mismo gagawa yan. Ngayon, kung wala naman dapat gawin, hindi nyo sila mapipilit na gawin kung hindi dapat gawin.
So yun lang, thank you so much for watching. Don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Ano pa yung mga video na gusto niyo mapanood, just comment down below. Again, this is Ned Adriano. Always keep it cool and ride safe always. Bye bye now.